Tila kailangan mo munang magbuwis ng buhay, oras at rekurso bago ka kilalanin bilang bayani. Ito ang nakasanayang larawan. Ngunit ang mga bayaning binubilita tuwing araw ng kagitingan ay nagpapatunay lamang na hindi lahat ng magiting ay palaging matapang. Iyong walang kahit katiting na takot o kaduwagan. Dahil maliban sa katapangan, umuusbong din naman ang giting mula sa maraming bagay tulad ng takot at pagkabalisa. Ngunit may isang pagkakatulad ang pagtindig sa kanilang mga paninindigan sa kabila nitong takot at pagkabalisa. Sa kasalukuyan, ang konteksto kung saan nagmula ang sari-saring anyo ng giting na hango sa kadakilaan ng mga bayani at sundalo ay humarap sa takot na nananabig at tumindig. Hanggat nabubulok ang lipunan, ang diwa ng pag-ibig ay bumubuhay sa bawat isa. Para tayo ay makasunod sa malagang anunsyo. So simula pa noong nakaraang linggo, mahigpit na natin binabantayan ang ating eskwelahan. Kaya tuwing umaga ay chinecheck ang inyong mga gamit. Chinecheck pa ang mga gamit sa iwasan ng magdala ng hindi karapat-dapat. At simula bukas, kung gusto ninyong maihatid kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan, pumasok kayo ng 6:45. Naintindihan? Kung gusto magmahatid, 6:45. After na 6:45, hindi na pwedeng pumasok ang inyong sasakyan. Kayo ay maglalakad na, maliwanag. Pero kung kayo ay mga may sakit, PWD, sabihin po sa inyong advisor para bigyan kayo ng passes nila na kayo ay maihatid hanggang sa inyong kwarto, door to door. Kung kaya hanggang 3rd floor, ihatid kayo. Naintindihan? Anak. Ang pasukan, kung kayo ay papasok, dito, kung makaharap tayo dito, sa kaliwang bahagi, dyan kayo papasok. Kasi nandyan ang mag-check ng ating mga kagamitan. Naintindihan? Ito ay labasan lamang yung sa kanan. Kung galing tayo dito sa loob, ha? Kung galing sa labas, papasok kayo sa may bandang kanan. Maliwanag. May tanong. So, iwanan na sa bahay yung mga hindi dapat gagamitin sa ating eskwelahan. Pangalawa, nakikinig pa ba? Baka sabihin ninyo, hindi ninyo na pakinggan. Pangalawa, ang ating basura. Sabi natin, hindi dapat ipinapasok sa ating eskwelahan o inilalabas sa ating mga kantina ang mga basura. Kapag kayo ay nahuli, kayo ay mamumulot na sa loob ng ating paaralan. Naintindihan ba? Naintindihan po natin ang tungkol sa basura. Kung magdadala, sabi natin, dapat magbaon na lang kayo. Kung ang lagayan ng ulam, dapat meron kayong lunch box. Kasi sa lunch kinakain. O kaya naman, meron dalang mga tumbler. Maliwanag po ha, sa unang pagkakahuli, kayo ay mamumulot sa loob ng ating paaralan. Pangalawa, mga 3 oras na kayong mamumulot. Maliwanag, para sa kalinisan ng ating paaralan. Nakikinig mo ba? Pangatlo, tayo ay nagpapairal ng no collection policy. Walang dapat maningil sa atin kung hindi alam ng magulang, hindi alam ng opisina, at kung may pinapadala sa inyo, dapat yung sapat lamang na kayo rin ang gagamit. Maliwanag. Maliwanag. So, hindi tayo magbabayad ng kahit piso kung alinman o magdadala ng kahit ano kung hindi tayo ang gagamit. Maliwanag, alam ng magulang, alam ng opisina, at kung may pinapadala,
dapat kayo ang gagamit o makikinabang. May tanong? Wala. So kung walang tanong, maraming salamat at magandang umaga sa lahat. Ito ay wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, pagkakaisa at pagkakaiba. Ulitin ko ha, wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, pagkakaisa at pagkakaiba. Ano daw ang ibig sabihin nito? Ang wika daw bilang salamin ng kasaysayan ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon, kundi buhay na alaala ng nakaraan. Sumasalamin sa pananakop, pakikibaka para sa kalayaan, pakikipagkalakalan, at pagunlad ng kaisipan. Sa bawat salita at ekspresyon, makikita ang bakas ng ating identidad bilang isang bansa. Nakikinig ba? Para marami ata nagkikipagkwentuhan na. Okay, ano na naman pagkakaisa sa pamagitan ng wika? Ang Filipino bilang wikang pambansa ay nagsisilbing tulay sa komunikasyon sa lahat ng kasasakupan o ng ating kasaysayan. Nagbubuklod sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura at geografiya. Ang pagkakaiba at yaman ng wika. Ito po ay napagtibay na. Sabi dito, mahigit 170 wika at dialekto sa Pilipinas. Bawat isa ay may sariling kasaysayan at tradisyon. So, ilan daw ang binubuo ng ating wika at dialekto daw? Ilan? 170. Ano sa English yun? 170. Okay. Okay, paano ito ilalapat natin ang ating wika sa araw-araw? Gumamit ng Filipino sa pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang lugar. Gagamitin daw natin ang ating wika. Maaaring ito man ay Ilocano, Bisaya, Tagalog o anuman. Gagamitin natin. Itala ang kwento, alamat at karanasan na sa sariling wika upang mapanatili ang kasaysayan ng ating bansa at ang kultura nito. Hikayatin ang kabataan na matuto at mahalin ang lokal na wika ng kanilang komunidad. So, anong lokal natin na wika? Dito sa atin sa San Jose, anong lokal na wika natin? Tagalog, okay. At ang hamon daw sa atin, paano may makakita sa araw-araw ang balanse ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba ng ating wika? O dapat na balanse natin yun ang hamon sa atin. Sa pagwakas ng kaisipan, ang wika ay buhay, tulay, alaala at pamana. Sa pag-unawa sa kasaysayan ng wika, mas nauunawaan natin ang ating kasaysayan bilang katatanging bansa. So, ang lahat ng aking sinabi sa inyo ngayong umaga ay nagmula sa ating EBS sa Filipino, Dr. Eduardo Eliapa. Magandang umaga sa lahat. Pilit at nakapila ng ayos. Okay, muli, magandang umaga sa inyong lahat. Lingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan ng walang magiging mabuting halimbawa ako, magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa-lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko buong kausayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamalaan. Itigilan, sigalan ko ito sa pamamagitan ng tama ang buong na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang maka-Diyos, nakatao, nakakalikasan ng bansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makatapong panahon tungo sa dikain ng matatag, maginhawa at kanatang na buhay. Sa mga tungkulin ang hari ito, kasi hanawa ako ng mga kapatid.
DepEd Quality Policy Statement. The Department of Education is committed to provide learners with quality basic education that is accessible, inclusive, and liberating through proactive leadership, shared governance, evidence-based policies, standards, and programs, responsive and relevant curricula, highly competent and committed officials, teaching and non-teaching personnel, and enabling environment. The department holds the highest standard of conduct to fulfill stakeholders' needs and expectations by adhering to constitutional mandates, statutory and regulatory requirements, and systems client satisfaction through continuous improvement of quality management system. Sa nanguna doon sa ginanap natin misa ng nakaraang linggo. So, kaya ba ng grade 11 o grade 7 sa susunod na buwan? Sino pong mauuna? SF10, attach na rin po para alam natin, nahirap po kasi sinasabi nyo sa akin ay nung grade 7 pa yan, sir. Grade 8 pa yan, wala naman tayong kanilang data. No? So, yun po, attach po natin para talagang paano rin natin yung behavior ng bata. Next po. Sige pa. Ito. Makabago ito. Ano daw ang salin sa Filipino ng email? Ano ang salin sa Filipino ng email? Sulat Okay, so dalawa na chronicle lang. ang tama. Okay, sinong manunulat ang may sagisag na Lola Basyang? Sinong manunulat ang may sagisag na Lola Basyang? Lapit. Lapit. Lola Doray daw. Lapit. Bawal daw Pilipino. Severino M. Reyes. Okay, sige po. Thank you. Ilan na lang, sir? Last. Okay, ito. Ilan ang titik o letra ng makabagong alpabetong Filipino? Ilan ang titik o letra ng makabagong alpabetong Filipino? 28. Tama po. Okay, maraming salamat po. Congratulations sa mga nanalo.